Did you feel bad nung parang nag-post pa kayo with Alice Guo? Ay, Parang ako sobra naman yun. Okay, ganito yan. minumura ba kayo ng mga Kasi tao? ididimanda mo, masama ka. Papatawarin mo, masama ka pa rin. May mga komento pang hindi magagandang pakinggan. So, Pag nagsasalita kayo, napapansin ko. Yeah. Parang mga ganon. gumagano. Opo. Okay. Ano pong ano yun? Anong cause? Lahat ng klaseng isipin nyo na. Nagkita na ba kayo ni Diana Zubiri? Never pa kami nagkita ni Diana Zubiri mula nung incidenting yun. So, talagang, kung bababuyin ka eh. May backlash pa sa'yo nun? Well, alam mo naman, pagtatawa na ka, aasarin ka, iba isipin ng tao, pero sabi ko, ano ba naman ito? Naging issue pa. Talagang wala kang kwenta, huwag ka nang tumakbo. Hindi ka karapat-dapat. Alika, Uji, sasamahan kita. Ayan. So, ito ang aming veranda. Ops, teka muna ha, may kabayo, baka magulat ka. Gusto mo sumakay? Ang laki ng kabayo. Naloka. Oo, niregalo sa akin ito ng kaibigan ko. So, ibig sabihin, pag nireregalo sa'yo, dahil alam nila na mahilig ka sa kabayo, dahil ito pa, ito rin, swerte raw ito. Mayor, Ito. yan, maraming kabayo. Walong kabayo ito. Ito, kabayo ulit. Ha? Ito naman, ang santo namin. Lahat ng klaseng santo nandito. And of course, nandito ang larawan ng aking mahal sa buhay. Ang aking anak na si Shara, nasa kaliwa. Ito. Oo. At ito ang aking mahal na nanay, si mami ko. No? So si Shara po ito, yung aking panganay na anak. So makita mo, very religious kami rito. May mga santo, no? Mga wood carvings, iba-iba po ito. Meron din yan sa Peña Francia, nasa loob din. Pure, no? Mga regalo rin sa ito, Mayor. Ay, yung iba po. Ito si Santo Niño, nasa kabayo din. Oo, kabayo. Niregalo, swerte. Mga swerte po sa atin yan. Anong paniniwala mo? Bakit kabayo ang gusto mo? Ever since kasi mahilig ako sa kabayo, bata pa ako. Naalala mo si Ben-Hur? Yung pelikula? Ben-Hur, di ba? Puro kabayo. So, doon galing pangalan nyo? Kasi, ang talagang pangalan ko, Boyet. Alam mo, ang nanay ko, daddy ko, napaka-simple. Ang sinasabi niya, dahil boy ka, Boyet. Girl ka, girly. So, yun ang pangalan namin. Ang nangyari, sakitin ako, nanood ang lola ko ng pelikula. Pag uwi niya, sabi niya, nanood ako ng pelikula, malakas yung tao, dapat yun ang pangalan mo, Ben-Hur. Puro kabayo. Ngayon, sabi ko, Lola, buti hindi yung kabila napanood mo. Kasi James Bond. Baka pangalan ko, James Bond Abalos. Ito may kabayo pa rito. So mahilig talaga si Mayor sa kabayo. Sunerte ako sa kabayo. Ayun. Sunerte ako sa kabayo. May mga kabayo ngayon ako, yung si Hagdam Bato. So totoo, so merong rancho na nandun yung kabayo. Meron akong kabayo. 2004, una ako na sa kabayo. May binili akong, sabi nga nila, ano ba yung kabayo niya? Puro talo, hindi pa nananalo ni minsan. Pero for 3 months, dinala namin sa tatlo kami magpa-partner at naging pinakamagaling na kabayo na babae. Nirehabilitate namin dahil nasobrahan na naman. So eto mga kabayo, talagang bata pa ako, mahilig na ako, OG, pero hindi lang kabayo. Marami akong aso. Aso? Oo, pati mga anak ko, maraming aso yan. Ano ka pala, fur parent din? Oo. Iba-ibang breed? Iba-iba. Meron akong malalaki, meron maliliit. Halo-halo na. Kaya nga nagre-reklamo na ang ano ko sa akin, puro aso raw ako. Mamamali ka. Mamimit na natin yung family ni Mayor Ben-Hur Abalos. Ito na ang aking pamilya. Hello, babies, Marcus. Ha? Yan. Ito na ang aking pamilya. Ha? Si Benji, si Lysel, si Chari, si Menchi, si Charlene, Corinne, Celine, Gaboy, Marcus, 5. Siyempre kasama natin ang buong pamilya ni Mayor Ben-Hur Abalos. At siyempre si Mayora Menchi. Hello. Hi. Ayan. Gaganda ng anak, So, dito ba may papasok sa politics someday? Si Charis. Si Konsyal na. Yes. At saka si Benji. Okay. Oo, Konsyal. Nung nag-DILG ka, medyo delikado yung position mo. So, anong sinabi mo sa mga anak mo? Well, sabi ko sa kanila, ito trabaho ng daddy. So, sabi ko sa kanila, nilipat ko muna sila ng bahay. Nilipat mo ng bahay sila? Umupa kami ng bahay. Umupa kami ng bahay. Marami akong mga challenges tong araw May mga taong medyo natapakan natin. Maraming hamon. Marami tayong mga kinalaban ng mga tao nung araw. So, siyempre, ang isang tao ang parating iniisip mo, hindi bali ikaw, walang pamilya.
Kaya ka bumitaw ba sa Hindi. DILG? Ako mission accomplished ako. Nagawa ko Tapos na na. lahat. Nagawa ko, may checklist ako, nahuli ko yung mga dapat hulihin, nagawa ko yung dapat kong gawin, at ang sabi ko sa ating Pangulo, Sir, eto na po, baka po pwedeng ibang frontier naman ang tahakin ko, which is paggawa ng batas. Dahil naging mayor ako, naging MMDA chairman ako, naging DILG ako, nakita ko yung kakulangan na dapat kong i-fill up. Pero nung nag-DILG ba siya, si Mayora, na-tense ka? Or Hindi natakot ka naman. for... No naman. Kasi alam kong kayang-kaya niya yun. Mhm, Yes. mhm. Alam ko kayang-kaya niya. Kaya hindi naman. Actually, nung lumipat, yung 3 dalaga lang ang inilipat namin. Pero kaming dalawa nandito pa rin. Kasi para lang at least safe sila. 3 So, dalaga. nung kumawala na si Mayor bilang secretary ng DILG, nakahinga ka na ng maluwag? Medyo. At the same time, nakita ko rin siya na medyo nakakatulog na ng maayos Oh. compared ng DILG dahil iba eh. Di ba? Mas maraming hamon, challenges. Oo. Sabi nga nila, makikita daw ang sipag ng isang tao sa eyebags. Hindi ko alam kung compliment yun, no? Pasensya na kayo, ha? Mukhang luggage bag na nga itong Oo iBag ko. nga. Diyos ko. Hindi, kasi alam Natutulog mo, ka pa ba, Mayor? Totoo. kasi sa mga nakikinig po, ano ba yung DILG? Kung minsan, di nila alam eh. Departamento ng Interior at Lokal na Pamahalaan. Ibig sabihin, sinusupervise mo ang gobernador, ang mayor, ang barangay captain. Yun ang G. Yun namang interior, dalawang bagay lang yan. Public safety and peace and order, sinusupervise mo lahat ng pulis, lahat ng bumbero, lahat ng kulungan. Meron ka pang komisyon sa kababaihan, sa kabataan, sa Muslim Filipinos, National Police Commission, yung mga reklamo, ikaw ang chairman yan. Meron ka pang Public Safety College, meron ka pang Local Government Academy. In short, everyday na mo problema, dapat alam mo gagawin mo. Kung merong dapat hulihin, alam mo. Kung minsan, pati kung mataas ang mga bilihin, tutulong ka sa DTI. Kung may bagyo, dapat una ka nandyan. Kung may lindol, una ka nandyan. Kung may oil spill, nandyan ka rin. Kung may nakakagulo sa basura, sa traffic, etc., andyan ka rin. So, halos everyday dapat alam mo. Kaya yung Kaya hindi sinasabi ka mong iBag, natutulog. ito, puro bag na to. Oo. Oo. Maikling panahon ka lang, Mayor sa DILG at sinabi mo, mission accomplished. Sa maikling panahon? Well, number one, yung capacity building, no, nung ako'y natapos na, kasi may parameter siya, may report card yan eh. At ang gumagawa ng mga grado niyan, kanya-kanya ahensya, Department of Health, kung kalusugan, etc. Kung ito'y tukol sa pera, finance. Masasabi ko nung panahon ko, ang pinakamaraming na awardan ng selyo ng kagalingan ng lahat ng mga mayors, no, nagawa natin yun. Yung capacity building, kakapacitate mo sila. Sumunod nito ay itong tinatawag nating peace and order nga. 33.8 billion na droga in 2 years. Pinakamalaki maski sinong presidente nagawa ng kapulisan niya. High-profile criminals, magmula kay Arnie Teves, kay Alice Goo, kay Pastor Kibuloy. No, ilan lang yan sa mga nahuli. Yung mga drogang pinakasuhan natin, yung nakita sa video na lumabas ngayon, 3 days ago, na kinasuhan. Doon din yan. So, napakarami nito. At of course, sa Mindanao naman, yung unang 400, halos 400 na dating rebelye, pulis na ngayon. Yung panahon din natin yan. No, naisapatupad natin yan. At marami pa OG eh. Pero sa lahat ng ito, naayos ko yung checklist. Sabi ko, siguro, ibang hamon naman. Since tatakbo ka senador, naikonsulta mo ba yun sa pamilya mo, sa kanila? Well, sinabi ko sa kanila, ang misis ko medyo nagdadalawang isip siya. Dahil iniisip niya nga na mahirap, ang mga pamilya ko, tahimik lang sila, hindi nagsasalita. Pero ang maganda rito, nakita mo mga inosenteng mukha yan? Nang sabihin kong, sige na, tatakbo ko, lahat tumulong sa akin. Gumagalaw ang wife ko sa ibang lugar, si Charis, ang parang kanang kamay ko, si Benji, si Charlene, si Celine, no, si Corinne, lahat sila. Hiwa-hiwalay kami. Pati tatay ko na 90 years old. Pero pati mga kapatid ko, si Girlie, gumagalaw rin yan, yung ate ko, si Kapitana, mga kapatid ko. So ganun kasi pamilya namin eh. Every Sunday, hindi pwedeng may gawin, dapat lahat kasama namin tatay ko. So once merong ganito, kamukha niyan, it's a family effort. Sila ba, parang inagaw ng politics ang tatay niyo, tsaka mami niyo? Sanay na kayo? I think yes, no? So I know rin kami. Because growing up, alam naman namin na, like, busy sila with everything. So I think maganda din na marami kami kasi we were never, like if may advice more than our parents, andyan din yung older siblings namin. And sobrang close namin eh. I mean, yung kuya nga namin, kapit-bahay. So we're very close to each other.
Oo. Doon daw makikita yung sa isang masayang pamilya ang ano. Despite the fact na kayo ay busy sa paglilingkod, intact ang pamilya, no? In fairness to mommy, siniguro niya talagang may simba sa linggo. Sunday. Okay. So, nagsisimba kayo tuwing linggo, kayong buong pamilya. Nung palaki na kami, pero nung lumaki na yung pamilya, kanya-kanya simba na. Pero kailangan magsisimba. Yes. Saka hindi mawawala na every Sunday. Kailangan, hindi lang kaming immediate family, kundi pati sila, mga lolo po namin, mga tito namin, sama-sama lahat kami. Yun Pati yung- mga pinsan. Kaya mga Ah, close. talaga. Yun naman yung insistence ni dad Yeah. at saka ng lolo ko na dapat kasama tuwing linggo. So, ano yun? Parang, yun ang panata na every Sunday. Every Sunday, magsisimba. At saka, ang nakakatuwa, OG, siguro 10 years ago, kung bumabiyahe kami, sinasama ko parati ang nanay ko at ang tatay ko, ang daddy ko at mami ko. I made sure na may time ako kasi I want to, spend so much time with my parents. No? Nakita ko yung bahay ni Mayor, napakasimple. Kaya ang tagal-tagal mo na public servant. Like, how many years po kayong nag-mayor? 1995 ako nagsimula, so that will be 29 years. Halos 29 tatlong years. dekada. Pero dito sila sa simpleng bahay. So, iniisip ko tuloy, syempre, di ba, pag sinasabi niya, pag politician, dapat malaki bahay, lalo na kung matagal na sa serbisyo. Bakit nandito lang kayo sa simpleng bahay? So, wala ka bang sinasabi nila, sorry wala kang kuha, nakurakot. Hindi. Ang sabi kasi ng tatay ko, huwag ka magre-rely sa trabaho mo. Dapat may negosyo ka rin. So, ang pamilya namin ay palaisdaan. Matagal na, halos 50 years na kami. Meron kami sa Zambales, nag-ooperate kami. Meron kaming mga manukan, mga itlugan, mga ganon. At of course, may konting mga naipon kaming pera ni Menchi na pinapaupahan namin. No? Ganun lang. Simpleng buhay lang. Alam mo, OG, ang importante lang sa mga nakikinig po. Naranasan namin na kulungan tatay ko noon. Of course, yung kulong na yun, may halong politika na rin naman yun. No? Pero hindi ko nababanggitin. Pero bandang huli, na-acquit siya. Halos 1 taon yun. Pero doon mo marirealize, yung maglakad ka lang sa labas na may hangin na kung saan ka pumunta, napakaswerte mo na. Pagising mo sa umaga, wala kang sakit, no? Kakain ka na lang. Napakaswerte mo na. Kasi ang kalusugan, etc. So, sa amin, simpleng buhay. Kumain ka ng simple yan. Ano lang, manok lang, kamote. Simpleng buhay. Hindi mo kailangan magaganda, mga magagarang, mga kung ano-ano. Because ang tunay na, the true measure of happiness, ang tunay na batayan ng masaya ka, is that once magsama-sama kayo, magtawanan kayo, magkwentuhan kayo, walang kapalit yun, maski anong salapi. Kaya gano'n ang Pilipino Pansin mo, kung Pasko, may Noche Buena tayo, may simbang gabi, magkakasama lang Pilipino, ganyan madadaldal Di ba? Yun lang yun. Yun nga sinabi ko kay Mayor simple lang ng bahay niya. Oo. Makalat lang. Hindi makalat, pero di ba, yun parang ang dami kong bahay ng mga politiko na napupuntahan. Hindi ko naman tinatanong kung saan galing, pero apakasimple. Pero ang tagal nyo sa serbisyo, mas pinili nyo rito, hindi sa subdivision? Kasi dito, malapit ako sa Mandaluyong. Pagising ko, mga tao pwede akong puntahan dito. Ang mga tao, anytime, pupunta lang dyan, nandyan na sila. Alam na nila kung paano. At eto pa, kaya naiya kami sa kapitbahay namin. Dahil tuwing Disyembre, ang haba ng pila, buong kanto sa kanto, andyan mga tao. Oo. Importante kasi, di ba, alam mo, after 30 years, mali pala kwento ko kanina, 1992 pala ako nagsimula. So, 32 years na ako. So, after that, makikita na tunay mong ugali kung ano ka. Hindi mo na pwedeng itago ito. So, yun. Importante. Alam mo, ang tao, lalapitan ka, hindi ka naman superman na lahat may solusyon ka Hindi ka naman mayaman na lahat kaya mo ibigay Basta pakita mo lang, sabi mo, anong problema mo? Kung talagang hindi mo kaya, bigay mo yung mga pwedeng solusyon na po pwede. Sabi mo, basta nasa likod mo, tutulungan kita sa anumang bagay. Wala akong gano'ng kalaking pera, pero gagawa natin ng paraan, tignan natin. Yun lang Yun lang naman yung kailangan Bakit yung sinasarado mo yung pinto? Hindi maganda yun. Baka magtaas ang kilay ninyo, Kasi tatanong niyo, bakit in-interview ni OG Diaz yan? Artista na po kasi siya. Kasi napanood na siya sa Black Rider, napanood na siya sa attorney Lilet Matias, tsaka doon sa mga batang release. So, artista na siya. Ang tinutukoy ko ay yung 15 years na naging mayor ng Mandaluyong, naging DILG secretary, at naging congressman, si Mayor Benhur Abalos. Salamat. Hi, Mayor. Ang haba ng pagpapakilala ko sa inyo kasi nag-artista pa kayo.
Ikaw naman ba? Ano lang yun? Nadaanan lang Oo. naman, OG. Bakit kung kailan tayo nagkaedad, mayor, doon kayo nag-artista? Hindi, kasi nagsimula yan yung nagkaroon tayo ng programa sa anti-drug sa BIDA. So, at that time, may advocacy tayo against drugs. So, yung Black Rider, no, ako yung DILG secretary. So, yun ang tinitingnan yun, yung mga krimen, etc. Tapos yung Lilat Matias naman, nakakatuwa kasi ito yung ginagamit mo yung batas para tumulong sa mga may hirap. So, anong role nyo sa Black Rider? DILG secretary. Tama, sa pool, di ba? Okay. Sa Lilet Matias naman, bilang abogado, bilang PAW lawyer, ginaguide ko si Attorney Lilet sa mga paglalaban sa mga inaapi. Tapos, ito naman batang Riles, nakakatuwa. Maganda po ito, dahil ito yung mga batang pinagbabago mo ng buhay. So, ako ay parang secretary na rin po ako rito ng DILG at ginaguide ko po yung isang magaling, si Bayani, si Yani, si Ronnie Ricketts, kung paano niya gagawin po ito. So, lahat yun, may connection. So, mayroon ba kayong acting background? Nag-ano po ako nung araw, no, nung ako'y nasa Lasal, meron kaming may play noon na lumabang kami at nanalo kami sa teatro ng konti. Pagkatapos ay nagkaroon po akong TV show sa Channel 4, yan ang Pinoy. Tapos matagal-tagal din po iyon. So, nagagamit naman po lahat ito. Buti hindi na kayo nako-conscious sa harap ng camera, kinakabahan, ganyan. Hindi na, kasi alam mo, una-una, abogado ko. Script, Lalo di ba? na yung mga legal terms. Yes. Tapos pag memorize mo ng script, kamukha no isang araw, di ko makakalimutan yan. Sinabi sa akin ni Wawi Cruz, happy birthday. Ako, bakit happy birthday? Kasi ang hirap ng ginawa mo, umaga hanggang gabi, ang shooting namin. 19 sequence yata yung nilagay, yung inano sa akin. Kaya ang tawag happy birthday. Happy birthday, ganun pala yun. Tsaka sabi sa akin ni Ronnie, mag-memorize ka na, i-internalize mo pa, i-act mo pa, at yung tamang pagpasok. Hindi ka pwedeng papasok basta-basta. Dapat aabangan mo, di ba? So, yung mga ganung, Pero mas kilala si Benhur Abalos bilang mayor, bilang politiko eh. Oo. Kahit pa umaarte-arte kayo. Di ba? So, ano ba to? Bibigyan nyo ba ng panahon ng pag-artista? At kayo ay mamamahinga muna sa politika? O tuloy pa rin ang politika? Well, ito'y dumaan lang sa buhay natin, Pero sa akin, importante ang manilbihan. Dahil tinuruan ako ng tatay ko noon na dapat may karir ka at ang karir ko isang abogado. So, pagiging abogado, may law firm ako naman na nandyan. Pwede akong sumama sa gobyerno at meron din kaming negosyo. Ang negosyo namin ay sa aquaculture. Nag-aano kami ng mga bangus, tsaka mga hipon. So, matagal na kami dyan. Halos 50 years na kami ng daddy ko. At least alam natin merong negosyo si mayor bago pa kayo naging politiko. Matagal na. At may award pa nga ako nung araw ng Vitarich, the best contract grower ng manok. Hindi pa nabong pang manok na pangkain. Pangkain. Kinocompute ko yung dapat kainin yan, dapat maging karne. Hindi pwedeng puro, kasi umover doon, magiging ipot na. Nagtatapong ka lang ng pagkain. Ang tawag doon FCR, Food Conversion Ratio. Dapat kabisado mo yun at ano yung kinakain ng manok. Yung tamang timpla ng mais, etc. Sorghum, gano'n. May knowledge kayo, hindi kayo yung tipong naging politiko muna, tapos saka nagka-negosyo. Hindi. Kayo, negosyo. Yeah, alam mo, ang buhay ko kasi nung araw, maaga akong kinasal. 21 years old, kinasal na kami ng may bahay ko. Kung makikita mo nga mga anak ko, parang kabarkada ko lang. Kasi ang eldest ko is 40 years old now So, dahil sa maaga akong kinasal, sinabi ko sa tatay ko, Dad, pag-arali mo lang akong 2 taon. Tapos, baka po pwede ihirit pa ako. Pati yung dede, pati pagkain, hihingi ko na rin. But after 2 years, hindi na ako mangingi ng pera. Ang sabi naman ng tatay ko sa akin, importante, yung trabaho mo at may negosyo ka. Para kung masama yung trabaho mo, yung career mo, may negosyong aalalay sa iyo and vice versa. Yun ang sinasabi niya. Kasi nga naman, kung masama naman yung negosyo, may stable kang kita naman sa trabaho mo. Yun ang tinuturo niya sa akin parati. At naloloka ako sa tatay mo. 90 years old na pala si Mayor Abalos. 90 na. 90? Pero ano pa rin? Iba yung dating panahon Ang kausap niya dati parati si Secretary Johnny Ponce Enrile. Baka pinagkwekwentuhan tungkol kay Emilio Aguinaldo. Okay. Very sharp sila dalawa. Very sharp pa rin. Siguro na sa kinakain, Baka natural kasi nung araw Walang mga ingredients, kaya gano'n. Sariwang hangin, di ba? At mukhang yung nakita ko yung family mo, yung closeness nyo. Alam mo, importante, OG, pagpapalaki ng anak. Huwag mong palakihin na masyadong maluho. At huwag mong palakihin ng lahat ng gusto ibibigay mo. Pakita mo importansya ng pera at higit sa lahat, pakita mo na bilog ang mundo. At any given time, pwede ka nasa taas. At any given
ng time, pwede ka nasa baba. Ang importante, lahat ng tao kaibigan mo and well-grounded ka. Kung may blessings ka, i-share mo. At sasabi ko sa mga anak ko, lahat ng tao mag-oopo at mag-ooho kayo. Maski ano antas sa buhay. Yan ang kultura nating Pilipino. Hindi sinasabing porke mayaman o mahirap, basta lahat mag-opo at mag-oho kayo. Mayor, maano ko lang. Yeah. Pag nagsasalita kayo, napapansin ko. Yeah. Parang Na ganon. gumagano. Opo. Okay. Ano pong ano yan? Anong cause? Okay, ito. Nakita mo yan? Tahi. Mhm. Ito. Tahi. Oo nga. Yeah. Oo. Nung ako'y siguro mga 20 years old, meron kami tinatawag na sa Ateneo Law, nag-aaral ako baga siya. Kuminsan, ang isang subject, 5 kaso. Isang kaso, 10 pages. So, 50 pages na yun. Kung ang kaso mo, 4 no, o 5. Tapos, times 3 subjects, 150 pages. Plus, yung codal provision, may memorize mo. So, ginagawa namin, meron kaming group study. Hahatiin namin yan. Ikaw ang gagawa ng case digest, o yung kaso nito, 5. Tapos, mag-uusap-usap kami, lalo na ako exams. So, nung araw na yun, nag-usap-usap kami ng kaklase ko, mga 5 kami, may konting sinat ako. Siguro nahilo na ako, hinatid ko sila sa labas, sabi ko, sige, ingat kayo Bigla maya-maya, pak! Bumagsak akong galon. Ito na una. Ito na una. So ito, lumabas yung baba ko rito. Ito yung ngipin ko dito. Tapos tinakpan na itong gano'n. Hindi ako makasalita, no? So, na-damage ito. Yung aking ngipin, gumagano, iba nadurog na. So, implant na yan, OG. So, they really have to fix this one. At yun, magmula noon, medyo, kuminsan nag-involuntary muscle na ito. Pero, okay lang yan. Nasanay na ako sa ganyan. Oh, at least malino ka pa rin magsalita. Tsaka, Well, oo, nakakuha. Kasi dapat i-practice mo Kundi, may gano'n. Dapat i-practice mo maigi yun. so nung na-discrash ka noon, parang feeling mo ba, oh my God, katapusan ko na yata. Hindi, ang sabi ng tatay ko, dahil ginagano tong pa akong gano'n, halos wala nang gumagalaw at kung daw ako ay mag-comatose at umano kung gulay na ako, we was prepared na kung anong mangyari sa umiiyak na siya Ganong kaluba ang nangyari sa akin. Pero maski ganun pa rin ako, hindi ko makakalimutan nun. Ako, may date ako. May date ako ng misis ko susunduin ko nun sa kanto. Kaya pagkagising ko, sabi ko sa kapatid ko, abi, ano yun? Sinulat ko. Sabi ko, sunduin mo yung girlfriend ko doon sa kanto, nag-aantay. Tapos sinundo nga si Menchi at nakita niya. Ganun pala nangyari sa akin kinabukasan. Buti inisip ni Mayora na, oh my God, mababawasan ang kagwapuhan ni Ben-Hur. Ay, hindi naman, pero nagbunga na maganda. Alam mo kung bakit? Istrikto nanay ko. Dahil nililigawan ko si Menchi, tiga Cavite Kung makita kami tuwing linggo, ang gagawin ko, susunduin ko siya. Pag sundo ko sa kanya, wala pang coastal road, dadaan pa ako rito sa may tabi ng Parañaque, dadaan pa ako rito sa may Bamboo Organ. Pagkatapos, diretso ko ng Nobeleta, diretso ko ng Cavite City, uuwi ako. Siguro alas 3 na ng umaga. Kinabukasan may pasok pa ako. Once a week lang kami magkita. Talagang nakafocus ako sa pag-aaral. Kakatukin ako ng nanay ko. Benar, anong oras ka na umuwi? Kung anong nangyari sa iyo? Stricto yun. Kasi gusto niya magtapos ako ng pag-aaral. Nakaganon ako. Dahil awang-awa siya sa akin. Mami, sinusubuan ako. Sabi ko, Mami, nakabuntis ako Dahil mami ko, hindi gumagano. Sabi ko, Mami, kakasal na ako. Naku, mami ko, talaga hindi mo matimpla yung itsura, nakaganon siya. Kasi talaga namang nabuntis ko, wife ko, sa batang edad. At yun nga, wala magawa mami ko. Sabi niya, sige, Benhar, sige. Kaya napakasal ako nung 21, 22 years old ako. Kaya kung makikita mo hindi ka pa abogado. Hindi pa. Kaya doon ko sinabi sa tatay ko, bigyan mo ko ng 2 taon na ba nag-aaral ako. Pag tapusin mo ko at anuhin mo mga anak ko. But after 2 or 3 years, missing ko, hindi na ako hingi sa'yo ng pera. Maging abogado ko. At nagawa ko naman yun, OG. Nagawa ko naman. First take? Oo. Ano naman. Diba? Oo. Pero naalala ko bigla, nakita na ba kayo ni Diana Zubiri dun sa Batang Riles? Oo nga pala, no? Hindi pa kami nagkikita. Hindi pa kayo nagkita? Hindi pa kami. Sa buong, never pa kami nagkita ni Diana Zubiri magmula nung incidenting yun. Kasi kaya ako naitanong, dahil naging controversial si Mayor Abalos, nung kinunan si Diana doon sa ibabaw. Sa ibabaw, oo, na nagta-traffic o parang nag-hitch para sa FHM, Victorial, tapos, ano nga nangyari nun, Mayor? Kasi nung panahon na yun, lumapit sa akin yung manager niya. Sabi sa akin, meron po kaming gagawin, baka pwedeng nakabikini at magpo-photoshoot kami. So, binigyan ko ng permit. Kako, sige, pwede. Baka pwede, alas 6 ng umaga. Yung lugar na walang tao, kasi alam ko, gagawa ng iskandalo to So, nabigay ako ng permit sa ibang lugar, sa Ortigas, etc. Hindi ko akalain, gagawin ng hapon, alas 3 yata ito ng hapon, kung anong oras ito. At that time, kasi matagal na ito Biglang nakabikini siya at
nag-hitchhike na gano'n. So, nag-cause ng traffic at uwian ng mga bata. So, ang dami kong tawag na natanggap na nagre-reklamo. So, at that time, sabi ko nga, ano ba naman itong ano na ito? So, nag-file kami ng kaso laban sa kanila. But later on, sabi kong gano'n, sige, bibigyan ko na ng pagkakataon nito. Baka mamaya, dahil bago lang naman siyang artista na ano lang siya, pinatawad ko naman siya. But grabe ang kritisismo, OG. Lumaki. Tinanggap mo? Oh, grabe yun. Isa sa mga first time na ano ko, daig pa politika pala, iba pala entertainment doon. So, yun ang tinanggap ko na kung ano-ano mga natanggap ko. Pero okay lang dahil alam ko naman wala naman akong ginawang masama. Ano ang hindi mo makakalimutang pinakamatinding bash or batikos na natanggap mo mula? Nako, lahat ng klaseng isipin nyo na. Minumura ba kayo ng mga kasi tao? ididemanda mo, masama ka. Papatawarin mo, masama ka pa rin. May mga komento pang hindi magagandang pakinggan. So, sabi ko nga, ano ba yung nangyari to? Nananahimik ako sa opisina ko, nangyari itong insidente, ginawa mo na aksyon, tapos bandang huli, katakot-takot, dumaan pa kami sa I think nagkaroon kami ng debate ko doon. Pero, again, I've never met Diana, but I've learned about her life, no? At nabasa ko nga sa isang article na nagsosorry siya sa akin. Sabi ko, okay na yan, Diana. I've forgiven you a long time ago, at I'm so happy also for you. Yung karir mo, yung pamilya mo, at masaya ako dahil you're a good wife, you're a good mother to your children, no? Maganda pamilya mo at maganda yung karir mo ngayon. Nakakatuwa naman. This was almost 20 years ago yata, no? Tagal na rin. Pero hindi pa kami nakikita ever since. So, alam naman natin lahat na kalat na yung billboard mo. Dahil alam naman din nila na tumatakbo kang senador. Yeah. Okay. Nagkaroon ng intriga doon sa billboard. Parang meron yatang one time ang nakalagay syempre ang slogan mo kalaban ng kriminal. Tapos naging kalaban at kriminal. Parang ikaw tuloy ang tinutukoy na kalaban at the same time kriminal. So, paano mo tinake yun yung... Well, alam mo, OG, ang mga tao talaga, kamukha niya, inedit nila. Tinanggal yung kalaban ng ginawang at. Nangyayari yan mga kasama. Nangyayari yan. Kaya nga sabi ko nga, ang bashing, huwag niyo masyadong didibdibin. Kung talagang gusto kang gawin ng kalokohan, gagawan ka ng kalokohan. Pero ako, ang dami kong pinagdaanan, alam ko, tinitayuan ko, no? Baliwala na sa akin ito. Siyempre, maski sa umpisa, medyo maiinis ka rin. Ba't nila ako ginaganito? Pero kung magpapadala ka, ikaw rin ang talo dahil wala ka namang ginawang masama, inedit nila yung nang ginawa nilang ganito Sana lang makorek naman ito at malaman ng mga taong hindi naman talaga ganon. So, talagang kung bababuyin ka Pero huwag kayong padala. Alam mo, sa totoo lang, ang dami ngayon cyberbullying nangyayari. Lalo na yung mga batang nakikinig, huwag kayong papadala niyan. Meron kaming hotline dyan sa mga bumbero kasi yan ang nagre-respond sa mga suicide. Kung kailangan may kausap kayo, may telephone number akong ibibigay sa inyo. Tawagan nyo po ito at any given time. Kasama po ang mental hospital dito, ang bumbero. Nilaunch po namin to. At ang daming tumatawag po rito para makatulong tungkol dito. Do not feel bad. Wala po yan. Sabi nga nila. Do not feel bad. Did you feel bad nung parang nag-post pa kayo with Alice Guo na ako sobra naman yun. Okay, ganito yan. Para explain ko sa iyo. Okay. Sinabi kasi sa akin ni Alice Guo noon. Remember, that was the time na galing ako Naga. Wala akong tulog, pinapunta ako sa Indonesia. Sabi sa akin, dapat anuhin mo dahil ilalabas si Alice Guo dahil walang warrant, papakawalan. So nagpunta akong Indonesia in less than 12 hours kasi kailangan maibalik ko siya. Walang kasiguraduhan, what if hindi ko siya nakuha? Ako katakot-takot na ba sa akin ito? Pero kailangan puntahan ko siya, kailangan subukan ko. So sinama ko si Chief Marbil, yung Chief PNP. Nung nandun kami, wala kami tulog, kinausap pa namin mga general ang habang pagkausap sa kanila. After that, lumabas na si Alice Guo. Remember, this is Indonesia at wala siyang handcuff. Ang sabi sa akin ni Alice Guo, Sekmate, tayo po sa akin. Pwede ba kayo makausap? Ang sabi ko, sige. So, sinama ko si Chief Marbil, yung pulis ng Pilipino at yung mga Indonesia. Doon kami sa kabilang kwarto. So, ang ginawa ngayon ni Chief Marbil, kinuha yung cellphone, ginaganon siya. Ginaganon. Nire-record niya. Ayaw ni Alice Guo. Sabi ko, Chief, kailangan ba talaga yan? Sabi niya, kailangan kasi ido-document natin kasi papatayin siya, baka may mamatay Oo, tapos ngayon, ayaw ni Alice Guo. So, ang ginawa ng isang pulis, kumuha ng picture para ma-document. Siyempre, picturean ako, nakaganyan ako. Hindi ko naman alam si Alice Guo, nakaganon. Hindi ko alam, di naman ako nakatingin na ganon Katabi ko lang Kaya nga, maski tignan mo, maski sang yung araw na yun, maski sa ang picture, nakaganon siya di ba? Lahat ng kuha. Sabi ko, ano ba naman ito? For documentation, naging issue pa. Pero, isa lang masasabi ko,
for whatever it is, naiuwi ko po si Alice Go rito. Ang una nagdemanda sa kanya ang DILG. And right now, kitang-kita, nakakulong po siya. And she's facing trial. Yun ang importante. Makita ng mga tao ito. Na walang pinapaboran po rito. Ang hustisya ay nandyan at ay ngayon hinaharap niya ang mga kaso laban sa kanya. Yun ang importante. May backlash ba sa'yo nun? Well, alam mo naman, pagtatawa na ka, aasarin ka, iba isipin ng tao. Pero in-explain ko naman At malinis ang ano ko rito Ang importante, naiuwi ko si Alice Go. Ang masama, kung hindi ko siya naiuwi, kung napakawalan doon. Yun ang mabigat. Dahil before that, ang nahuli namin naman yung dalawa. Yung nauna niya mga pinsan, sila Cassandra Ong at saka yung isa pa. Yun din, nahuli din ng kapulisyan yun. Magaling talaga sila Chief Marbil at ang police, PNP Police. Isa pang nagalit ba sa iyo yung Keke Buloy? Nagalit ba sa iyo yung mga taga Davao? Siyempre, Well, tumatakbo kang senador. So, hindi mo ba naisip yun? Oh my God, ang dami supporters nito. well, alam mo, kinuha akong Secretary of the Interior. Hawak natin ang pulis, ang bombero, ang jail, ang mga governor hanggang mayor. So, nasa iyong poder na patupad ang dapat gawin. Si Pastor Kibuloy, hindi ko po siya kakilala. Ang importante lang, meron siyang warrant of arrest na inisyu ng korte. At sa batas, dapat, kung may warrant ka, arestuhin ka. Warrant yan So, yun lang po ang sa akin. Ginawa ng pulis, hinanap siya, tumulong ako. Nakita namin, nandun siya sa compound. Ilang buwan itong intelligence report na ito, itong operation na ito. Noong una, hindi kami naging successful. Pangalawa, ilang araw kami nandun. Pero nakita ng mga tao, nahuli namin si Pastor Apollo dahil nga may warrant of arrest siya. Importante, nagawa namin ang trabaho namin. Trabaho ang inisip mo, hindi yung Wala. mawawalang mga boto. Wala na akong pakialam dyan. Kasi mas masama naman na yung trabaho mo para lang sa boto pagpapalit mo. Masama naman lalo iyon. Talagang kung ganoon, wala kang kwenta, wag ka nang tumakbo. Hindi ka karapat dapat. Di ba? Hindi na bali mawala ka ng boto. Ayos lang yan. Importante nagawa mo ang paraan mo dahil yan ang dapat ibigay mo talaga. Dahil pinagkatiwalaan kayang trabahong yan ng taong bayan. Pero sa dami ng tumatakbo ngayong senador, meron bang hindi dapat pagsisihan ng mga tao kapag kayo po yung binoto? Well, ganito lang po yan. Marami na akong pinagdaanan sa buhay ko. Mga masasakit na eksperyensya. Pero ang sa akin lang, I always gave it my best shot. Be it as mayor, nasabi ko nga ho kanina, kilala kami sa mental hospital. Pero maski maliit kami, lahat ng awards nakuha namin. Yung kalidad ng buhay na tiga Mandaluyong, nakuha namin, napaganda po namin. As MMDA chairman, COVID po noon. Ang template, parati ang Kalakang Maynila. Ako yung chairman po noon. Napagkaisa natin ng mga mayor na umakto ng tama. Kung lockdown ng isa, lockdown lahat. Iisa ang aming polisiya. Bakuna ng isa, bakuna para sa lahat. We vax as one. And then naging DILG ako. Nakita mo yung mga pinag-uuhuli namin, ang dami ko sino-sino. Diba, Alice Go, yan sila, Kibuloy, sila Arnie Teves, kung sino-sino. Pero hindi ho natin inatrasan yan. Ang sa akin lang, yan lang ang may offer ko. Kung sino po ako, kung ito po ang dapat gawin, na tama, yan po ang gagawin natin tama.